Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong paalaala sa atin nung message nung song na yon, na nakita din po natin yung mga kabataan na nag-present. Tunay po na talagang sa isip ng Diyos, napakahalaga po ng bawat isa sa atin. Imagine niyo po ang katumbas po ng buhay ng ating Panginoong Jesus ay mismong ang buhay ng bawat isa sa atin. Di ba? Hindi, sabi nga ng Romans chapter 8, hindi in-spare ng Diyos ang kanyang anak para ibigay yung kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi in-spare ng Diyos ang kanyang anak para iligtas tayo, ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mahal na mahal? Ganon po kadakila ang Diyos. Ganon niya ipinakita yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At ang nais din naman ng Diyos, tayo na nakaunawa ng kanyang pagmamahal at tinanggap natin ng Panginoon, ang nais naman ng Diyos ay yung buhay naman natin ay ibalik din natin sa Kanya ng merong paglilingkod. Na sinasamba natin siya sa espiritu at katotohanan, at ang ating buhay ay ating ipinagkakaloob sa Kanya, sapagkat siya naman ang tunay na may-ari ng ating mga buhay. Amen? Napakadakila po, napakabuti po ng ating Diyos. Kaya palakpakan po natin muli ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! Amen! Purihin po ang ating Panginoon. Happy 32nd anniversary po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Ayan, so sa mga kapatid natin na nagbiyahe pa po from Louisiana, Laguna, maaga po silang nakarating, 7:30 yata. Naunahan kami. Kami po halos past 8 na rin na nakarating from Sariaya. So salamat sa presence po ng bawat isa. Of course, lalo na ang Marikina po na laging host para po sa ating pagdaraos ng atin pong anniversary. So salamat sa Panginoon. And also, hayaan nyo po na i-recognize din po natin ang presence ng ating si Brother Joe po, na every other Monday po, kasama po si Brother Jinx, yung may-ari po ng lugar na ito. Every other Monday ay mayroon po kaming pagsasama-sama at wala po kaming ginagawa kundi pag-usapan ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang salita. Sama-sama kaming nag-aaral ng salita ng Panginoon at salamat po na nakarating po siya ngayon. Kasama po si Ate Doti, I think nasa baba yata. Palakpakan po natin ang Panginoon sa presence ni Brother Joe. Last week po, si Brother Jinx at ang kanyang asawa ay dumating na din po dahil akala nila ay last week po yung ating anniversary. Kaya dumating po sila dito nung hapon, nung June 22. At ngayon naman po, sila po ay nasa Pangasinan, pero yun nga po, kung sila po ay available, definitely ay nandito po sila. Kaya lang, nagsabi naman po sila, anyway, nakarating na daw sila nung 4th Sunday, kaya sabi nila, hindi na sila makakarating ngayon. Pero anyway, salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa amin sa pagdiriwang po ng amin pong anibersaryong ito sa katapatan at kabutihan ng Diyos. Amen. Salamat po. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon pong taon na ito, ang tema po natin para sa ating anniversary ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Kaya kung kayo po ay mayroong Biblia, nais ko po na buksan ninyo ang inyong Bible, or sa bagay, isang verse lang naman po, anyayahan ko na po kayo magsitayo. Sama-sama po tayo magbigay ng paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. At babasahin po natin ito sa NIV at ganun din sa ang Biblia, yung matandang salin ng banal na kasulatan. Okay, sabayan niyo po ako sa pagbasa. 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. Sa Tagalog po, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayunding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin.
Our Heavenly Father, we thank you so much. You are a glorious God. At ang kaluwalhatiang ito, Diyos, ay iyong ibinahagi sa amin. Salamat po. We do not deserve your glory, O God. But because of your great love upon us, Lord, minarapat mo na ibahagi sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kaya naman, O Diyos, salamat po na mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, ang bawat isa sa amin ay patuloy mong tinatransform upang magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal at dakilang pangalan. Father God, as we study your word this morning, alam ko, O Diyos, na pinagpala mo na po ang iyong salita at ikaw ay patuloy na mangungusap sa aming kalagitnaan upang ang iyong salita ay maipamuhay namin ng ayon sa iyong kalooban. Ano ang bawat isa sa amin, once again, as we celebrate this day, Lord God, as we celebrate your faithfulness sa iglesyang ito, hayaan mong ibalik din po namin muli ang aming sama-samang pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. In Jesus' mighty name, Amen. Ako po na po ang bawat isa, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. We are serving a glorious God. Amen po ba? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay isang Diyos na maluwalhati. At nakakatuwa po na malaman na itong kaluwalhatian na ito ay Kanya pong ibinahagi sa atin na Kanyang mga nilikha. Nung ibinigay po ng Diyos ang kautusan kay Moises sa bundok ng Sinai, nagkaroon po ng ang pagtatagpong ito ng ating Panginoon together with Moses. Doon sa pagtatagpo nila na ito ay si Moses, yung kaluwalhatian ng Diyos ay kanyang naranasan. At ang resulta po ng pakikipagtagpong ito ng Diyos kay Moises, yung maningning na kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag kay Moises. Ang sabi po ng Exodus chapter 34 verse 29, ito po yung tagpo na kung saan si Moises kausap ang ating Diyos. Ang sabi po dito, nung umakyat ng bundok si Moises, mula sa bundok ng Sinai, binigay ng Diyos doon sa bundok ng Sinai yung tapyas ng kautusan. At nung si Moses ay naroroon na, sabi, bumaba si Moises na dala ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagniningning pala ang kanyang mukha. So dahil sa pakikipagtagpong ito ni Moises sa Diyos, kahit bumaba na siya mula sa bundok ng Sinai, ay dala-dala pa din niya ang kaluwalhati ang naranasan niya sa piling ng Diyos dahil sa kanyang pakikipagtagpo dito. So napakaganda pong katotohanan nito, mga kapatid sa Panginoon, patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. Kumbaga, isang katotohanan na makikita nating mahalaga na ipinapahayag ng tagpong ito about the glory of God. At ano pong katotohanan nito? The glory of God is observable. Kumbaga, ang kaluwalhatian ng Diyos, bagamat pag sinabing kaluwalhatian, parang mahirap makita, parang hindi natin nahawakan, totoo naman po yun. Pero dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, ipinapakita sa atin na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwede nating ma-observe, pwede nating makita, pwede mag-manifest ang kaluwalhatian ng Diyos. In fact, ang sabi po ng Psalms chapter 19 verse 1, ang sabi, the heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands. So kapag tumingin tayo sa sangkalawakan, lahat ng nakikita natin, kung paano itong nalikha at kung paano itong nananatili, ito ay kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. So maliwanag po that God's glory is observable. Pwede nating makita, mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kahit daw sa ating mga nilikha, ay ito'y kapahayagan ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Now, how much more tayo na mga
tanging nilikha ng Diyos na mga tao. Na yung ating pakikipagtagpo sa Diyos, katulad ng nangyari kay Moises, doon sa kanya pakikipagtagpo sa Diyos, nung siya'y bumaba, dala-dala pa rin niya yung presensya ng Diyos na siyang resulta ng kanyang pakikipagtagpo sa Diyos. At yung glory na yon, nung makita siya ng mga tao, na makita siya ng mga Israelita, hindi niya napapansin na yung kanyang mukha ay nagliliwanag. Kaya kinailangan ni Moises na takpan yung kanyang ulo habang nakikipag-usap sa mga Israelita. Pero ano po ang maliwanag na katotohanan na nakikita natin about the glory of God? The glory of God is observable. At hindi lang observable, mga kapatid, ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwede nating dalhin saan man tayo naroroon. Naniniwala po ba kayo doon? Katulad po ni Moises, doon sa kanyang pakikipagtagpo sa Diyos, nung siya'y bumaba na mula doon sa bundok, dala-dala pa rin niya ang kaluwalhatian ng Diyos. At tayo bilang mga nilikha ng Diyos, tayo na nakikipagtagpo sa Diyos, nawa, maging katulad din tayo ni Moses, na pagkatapos natin makipagtagpo sa Diyos, pag-uwi natin sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, kayo na mga estudyante, na mga nag-aaral, nawa, ang makita din ng mga tao nakapaligid sa inyo ay ang kaluwalhatian ng Diyos na resulta ng inyong pakikipagtagpo sa Kanya. Pwede po ba yon? Yes, pwede po yun. Sapagkat ito po yung nakita natin na naging karanasan ni Moses. Nakita natin na ang glory ng Diyos ay pwedeng ma-observe sa kanyang mga nilikha, lalong-lalo na tayo na nakikipag-ugnayan sa Diyos. Isang magandang kalagayan na tayo bilang mga mananampalataya sa ating pakikipagtagpo sa Diyos, nawa, huwag mangyari na pagkatapos ng pakikipagtagpo, pagbaba, pag-uwi, ay wala na ang kaluwalhatian ng Diyos. Si Moises po, dala-dala pa din niya yung kaluwalhatian ng Diyos kahit nasaan na siya. Amen po ba? Gusto niyo rin po ba yon na maranasan? Yes, nais ng Panginoon. Kasi siya ay isang glorious God at nais siya na iparanas at dalhin natin ng kanyang kaluwalhatian. Well, totoo po na ang kaluwalhatian ng Diyos ay pwede po natin madala kahit saan. Ngunit, hindi po ito ang laging katotohanan. Sapagkat marami po, yung iba po, pagkatapos makipagtagpo sa Diyos, pagkatapos sumimba, pagkatapos sumamba, pag wala na sa presensya ng Diyos, wala na din ang kaluwalhatian ng Diyos. Pagkatapos makipagtagpo sa Diyos, sa lugar na ito, paglabas, balik na doon sa dating pagkataon niya. Kaya pagdating sa trabaho, yung dating ugali ang dala-dala. Pero mga kapatid sa Panginoon, napakaganda pong katotohanan na itong pinapahayag sa atin about the glory of God. The glory of God is observable. Even the creation declares the glory of God. But God is even wanting that His glory be manifested in His people. At tayo po yun na Kanyang church. Amen po ba? Kaya nga po yung ating tema, transform from glory to glory. Ibig sabihin, tayo na mga mananampalataya na binago ng Panginoon mula sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian, ang nais ng Diyos na mahayag sa ating buhay ay yung maluwalhating buhay na ating naranasan, tinanggap sa Panginoon. Kaya dito po sa bahaging ito na binasa po natin na ating passage, yan po yung nakita natin. God wants His church na Kanyang binago from glory to glory, na yung glory na yon ay hindi natin iiwanan lang sa pag tayo nandoon lang sa ating gawain na tapos na at pagkatapos ay wala na uli ang kaluwalhatian ng Diyos. No. God's glory should be within our lives, saan man tayo naroroon, at ang makita na bahagi ng buhay natin ay hindi lamang araw ng pananambahan, nararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos, kundi every day of our lives,
we are conscious of the presence of God in our lives. Why? Because God, through Jesus Christ, has transformed us. Mula doon sa dati nating buhay, na hindi kalugod-lugod, dinala tayo ng Diyos sa isang maluwalhating buhay, at mula doon sa maluwalhating buhay ay patuloy at patuloy na binabago pa niya tayo hanggang maging katulad na tayo ng larawan ng ating Panginoong Yesus. Yun po yung goal ng bawat isa sa atin, that we grow and mature katulad ng ating Panginoong Yesus. So nawa, katulad po ni Moses, let us all carry with us always the glory of God. Dito po sa bahaging binasa natin sa ikalawang Korinto, chapter 3, verse 18, ang emphasis ni Apostle Paul is about the glory of God. His transformation in our lives, doon sa glory, sabi niya, we are being transformed from glory to glory. Na ang tinutukoy dito na transformation from glory to glory ay hindi po yung signs and wonders. Bagamat yes, there is glory in signs and wonders. Pero dito po ang emphasis ni Apostle Paul ay yung changed lives. Yung transformation ng buhay patungo sa buhay hanggang maging kalarawan ng ating Panginoong Yesus. Ito po yung binigyan ng madiin na pansin ni Apostle Paul na dapat nating taglayin na kaluwalhatian ng Diyos as we follow Him in our lives. Ano ba ang ibig sabihin ng phrase na transform from glory to glory? Ang ibig sabihin po nito, to be progressively changed into the likeness of God, moving from one degree of spiritual splendor to a higher one. So yung ibig sabihin po ng from glory to glory, hindi ho sinabi from worst to good to better and best. Kundi sabi from glory to glory. Mula doon sa maluwalhating pagbabago ng Diyos sa ating buhay, itong maluwalhating pagbabago na ito, as we continue to follow the Lord, at ang goal natin is to become like Christ, habang tayo sumusunod, ang ginagawa ng Diyos sa atin, yung buhay natin, unti-unti. Mula sa kaluwalhatian, binabago niya tayo ng binabago hanggang maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. So mayroong progressive na kalagayan, paunlad, palago. Yan po yung kalagayan ng atin pong kaluwalhatian sa Diyos. Kung naranasan na natin ang kaluwalhatian ng Diyos, dapat itong kaluwalhatian na to ay higit pang magiging maluwalhati. Hindi po yung nasa kaluwalhatian na tayo ng Diyos, tapos umalis tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi po ganon. Ang nais po ng Panginoon is from glory to glory to glory, maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa chapter 3 ng 2 Corinthians, ipinakita ni Apostol Pablo na meron pong nangyayaring pagbabago sa atin mula sa kaluwalhatian tungo sa higit pang kaluwalhatian, na kung saan ito talaga yung plano ng Diyos. Na baguhin tayo mula sa kaluwalhatian ng Diyos hanggang maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ito talaga yung naisin ng Diyos sa bawat isa sa atin, to be like Christ. At dito po, binanggit ni Apostol Pablo ang kaluwalhatian ng lumang tipan at binigyan din niya ng pansin ang mas maluwalhati pa sa lumang tipan.
2 Corinthians chapter 3 verses 7 and 8, sabi po dito ni Apostle Paul, nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, referring doon sa law o yung kautusan, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos, ano pat hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? So dito po ay ikinukumpara ni Apostle Paul, binibigyan niya ng pansin na yung kautusan ay meron itong kaluwalhatiang daladala, pero merong mas nakahihigit na kaluwalhatian kesa sa kautusan. At ano po yung nakahihigit na ito? Ito po yung tinatawag na paglilingkod sa Espiritu ayon sa Tagalog. Ngunit sa English po, sabi po ng NIV, now, if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, fading though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? So dito po, sinasabi ni Moises na yes, there is glory in the law, ngunit ang kaluwalhatian na ito ng kautusan ay lumipas na. At meron pang mas higit na maluwalhati kesa doon sa kautusan o nakatitik na tinapyas na bato. Ano yung mas nakahigit dito? Ang sabi po ni Apostle Paul, ministry of the Spirit o yung paglilingkod ayon sa Espiritu. So dito po ay pinapakita niya sa atin na bagamat ang kautusan, yes, there is glory in the law, but there is even more greater glory sa paglilingkod ng higit sa kautusan. Bakit po? Sapagkat, ang sabi nga po sa verse 10 ng 2 Corinthians chapter 3, ang kautusan, ang kaluwalhatian ng kautusan ay lumilipas. Sabi po ng verse 10, dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Bagamat nung ibinigay ang kautusan, nandun ang kaluwalhatian ng Diyos, nandun ang kaluwalhatian ng kautusan sapagkat ito'y mula sa Diyos. Lahat ng bagay na mula sa Diyos, it is glorious because our God is a glorious God. So lahat ng galing sa Kanya, alam nating maluwalhati. Ngunit sa kalagayan ng kautusan, sabi ng banal na kasulatan, bagamat ibinigay yung kautusan sa panahon na kailangan nito, pero nung dumating na yung bago, yung tinatawag na New Covenant o New Testament, napalitan yung lumang kautusan. Kaya meron tayong bagong tipan. At ang sabi ng verse 10, sa NIV, for what was glorious has no glory now in comparison with the surpassing glory. Nung dumating ang bagong tipan, yung kaningningan ng kautusan noon, ay nawala na sapagkat dumating na ang mas maningning. Ibig sabihin, the law has served its purpose ayon doon sa plano ng Diyos. Sapagkat ang law ay binigay ng Diyos upang ipakita sa mga tao ang pangangailangan ng tagapagligtas. Ang law ay binigay ng Diyos sa tao in preparation for the coming of the new covenant. Kaya nung dumating na po yung New Covenant, hindi na kailangan ang Old Covenant. Bagamat mayroong glory ang Old Covenant, pero dahil nandito na ang bagong covenant, ito ay mas glorious na sapagkat pinalitan na nito yung lumang tipan na siyang natapos na. Kaya nga po doon sa binasa natin, sa tagpo na kung saan, ang sabi, si Moses ay kailangan niyang takpan yung kanyang ulo dahil hindi kumbaga yung kaningningan na nakikita sa kanya ng mga Israelita ay nakikita nila na ito ay maningning. Ang sabi nung tinakpan ni Moses yung kanyang ulo,
ang purpose ay hindi para hindi makita ng mga Israelita yung sobrang liwanag. Kundi ang sabi, ang purpose ayon kay dito sa pinapaliwanag ni Apostle Paul sa ating binabasa, ang purpose ay upang hindi nila makita yung unti-unting pagkawala ng kaningningan na natanggap niya mula sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan. Kaya kung iuugnay po natin itong ating verse, dito po sa verse 18 ng 2 Corinthians chapter 3, ang sabi dito, from glory to glory, we are being transformed or we are being changed. So, ibig sabihin po, from glory to another glory. So, merong glory ang kautusan at yun ay mula sa Diyos. Kaya, mula sa glory ng kautusan, tayo ay dinadala ng Diyos sa another glory. Glory of the New Testament. Kaya, from glory to glory. At ang maganda mga kapatid sa Panginoon, kapag tayo ay tiningnan ng Diyos, ang tinitingnan sa atin ng Diyos, hindi yung ating past. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos ay kung ano ang magiging tayo kapag tayo ay naging kabahagi ng Kanyang kaharian. At tulad po ni Pedro, nung nakatagpo niya ang Panginoon, sa Luke chapter 5, nakatagpo niya ang Panginoon at dahil sa himala ay nakita niya na nakahuli sila ng maraming isda. At dun sa presence ng Lord, nakita ni Pedro yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 8, siya'y isang makasalanan. Sabi, lumayo ka sa akin, ako'y makasalanan. Pero dahil si Pedro ay lumapit na sa Panginoon, ang nakita naman ng Panginoon sa kanya bilang kabahagi ng kanyang kaharian, ang sabi niya, mula ngayon, ikaw ay mamamalakayan na ng tao. So, tinitingnan tayo ng Diyos not on our past, but on who we are in His kingdom and what we will be even more as we continue to follow Him in His kingdom. Kaya, from glory of the law, dinala tayo ng Diyos to another glory, to the glory of the new covenant. Kaya anong ginagawa ng Panginoon sa atin? From His glory to another glory hanggang maging kalarawan na tayo ng ating Panginoon. Nagagalak po ba kayo doon? Sa katotohanan na yun na dinadala tayo ng Diyos. Ang nais ng Diyos na makita natin sa ating buhay ay yung Kanyang mabuting plano. Na kapag ikaw ay nasa kaharian ng Diyos, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, dadalhin ka ng Diyos sa Kanyang mabuting plano. Mula sa Kanyang kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, dadalhin tayo ng Diyos sa magandang plano na nais niyang mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Hanggang maging kalarawan tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? So from glory to glory, we are being transformed. Now, ano po ang katotohanan ng sinasabi ng passage na ito sa bawat isa sa atin? Isa lamang po ang nakita ko dito na maganda nating bigyan ng pansin. Ang katotohanan ng sinasabi ng passage na ito sa atin is, only the ministry of the Spirit can transform us. The law cannot. Sa plano ng Diyos, yes, nung panahon na kailangan ng mga Hudyo, ng mga Israelita ang kautusan, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa mga Hudyo. Ngunit ang tunay na pagbabago ay mararanasan hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng lahat ng mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang nililinaw ni Apostol Pablo mula po dito sa ating passage. Kaya sabi niya, again, 2 Corinthians chapter 3, verse 18 sa King James, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image, from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Datapot tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin. Pag tayo daw po ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, para tayong nananalamin.
Ngunit kapag tayo lumalapit sa Diyos, sa bagong tipan, lumalapit na tayo sa Diyos na wala ng talukbong. Pero kung tayo lumalapit pa sa pamamagitan ng lumang tipan, natatalukbungan pa ang ating ulo. Kaya sabi dito, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, only through the new covenant that there will be complete transformation para sa bawat isa na nais na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi dito, gaya ng isang salamin, na walang, ulitin ko po mula sa simula, datapwat tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na tumitingin ng gaya ng isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon, ay nababago tayo sa gayon ding larawan sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoon ng Espiritu. So as we behold the glory of the Lord, ang nakikita natin ay ang kaluwalhatiang inihanda sa atin ng Diyos noon pa. As we look at the glory of Jesus, ang makikita natin, yes, yung karumihan natin, yung kasalanan natin, because we need Him as our Savior. But as we continue to behold and gaze upon the glory of the Lord, babaguhin niya tayo hanggang makita natin yung kanyang mabuting plano sa buhay natin. Dahil ang nakikita na natin every time that we look upon Jesus, siya ang nagiging modelo natin, siya ang nagiging pattern natin ng ating buhay. Then, di ba, gano'n naman, kung sino yung tinitingnan mo lagi, di ba, yung mga superstar, laging tinitingnan yung kanilang mga idol, ng mga tagahanga, anong ginagawa? Kung paano magbihis, mula sa lahat ng, yung pananamit, yung ginagamit, lahat kinokopya. Hanggang later on, magugulat ka, yung mga tagahanga, pag nagsama-sama sila, parang multiplication ng kanilang idol. Ang dami. Bakit? Kasi nga, habang tinitingnan nila, pinipilit nilang i-emulate, i-copy yung kanilang idol. The same thing with us. As we continue to look at the glory of the Lord, ang nakikita natin ay ang kanyang kaluwalhatian. Kaya ano ang nangyayari? Natutulad tayo sa maluwalhating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Until dumating yung time that we become like the image of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Patuloy nga po natin muli ang ating Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. At ang sabi, ito pong pagbabago na ito ay hindi po magagawa ng kautusan. Kaya nga po, for a certain time, ay ibinigay ang kautusan para ipaunawa sa tao the need of the Savior. Ang sabi po ng Galatians chapter 3 verse 24, ito po yung dahilan kung bakit ipinadala ang kautusan. Kaya't ang kautusan ang naging tagapagturo namin hanggang sa dumating si Kristo at sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So, ang ibig sabihin po ng verse na ito, nung wala pa po ang Panginoon, ang lahat ng bahagi ng kautusan, ng lumang tipan, lahat ng ito ay pinatitingin ng mga tao sa gagawin ni Jesus. Kaya lahat ng mga makikita natin ng mga practices doon sa temple, yung mga rituals na ginagawa doon sa temple, lahat po ng ito ay larawan ng gagawin ni Jesus pagdating niya dito. Kaya meron pong pag-aalay ng hayop, may pagpapatay ng hayop. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya po yung the Lamb who takes away the sin of the world. Kung paanong ang tupa noon ay pinapatay upang maging kabayaran sa kasalanan, pansamantala ng tao nung wala pa ang Panginoon. Pero nung dumating lang ang Panginoong Hesus, hindi na kailangan ang mga sacrifices, animal sacrifices. Kasi mismong ang buhay na ng Panginoon ang kanyang ibinigay. Siya na yung katuparan. Kaya sabi po, ang kautusan ang naging tagapagturo. Para bang yung kautusan, itinuturo tayo. Kailangan natin si Kristo sapagkat siya ang magliligtas sa lahat ng tao sa kanilang kasalanan. Yun naman ang sinabi ng John, chapter 1 ng John. Jesus being the Lamb of the world.
He will take the sins of the world. Siya yung Lamb of God, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya the law points us to Jesus. Why? Because the law can bring us to Christ, but only grace can make us like Christ. Dinadala tayo ng kautusan, sinasabi sa atin ng kautusan, tayo'y makasalanan. At pag nakita natin ang ating kakulangan nung panahon ng mga Israelita, ang gagawin po nila dahil sila'y makasalanan, mag-aalay po sila ng hayop bilang kabayaran sa kasalanan. Pero later on, nung dumating na ang Panginoong Jesus, siya na po yung naging kabayaran ng ating kasalanan. So maliwanag po, the law cannot save us. The law points us to our Savior. Ang tanging makapagbabago sa atin ay ang ating manunubos, ang ating Panginoon. Kaya sabi po ng ating passage, the Lord is changing us from glory to glory. What the law cannot do, our Lord and Savior can do it for all of us, to transform us into His glory. Amen po ba? Now, tingnan po natin ang difference ng dalawang pagtingin. Kasi po ang sabi, pinakita dito sa atin Apostle Paul, na kapag ka ang law ang tinitingnan natin, it cannot save us. But when we look at the New Testament or the New Covenant, it can change us. Now, tingnan po natin ang difference ng dalawang ito. Looking unto the law and looking as in a glass the glory of the Lord. Ano po ang kaibahan ng dalawang ito? Number 1, the law condemns, but the Spirit gives life. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 3 verse 6, niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautusang natititik, kundi sa Espiritu, sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Sa NIV, He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. So ang kasulatan, sabi ang titik pumapatay, pero ang Spirit nagbibigay ng buhay. Kaya ito po yung ginawa ng Panginoon sa atin. Sa pamamagitan, when we look at Jesus, doon sa panahon na tayo ay nasa New Covenant and we are looking unto Jesus, pag tinignan natin si Jesus, ang marireceive natin ay yung kanyang ginawa. Samantalang nung tayo ay nasa lumang tipan, pag tinignan natin ang lumang tipan, ang sinasabi ng lumang tipan is, gawin nyo ito. So ang nakikita natin is yung kautusan, yung utos. But when we go to the New Covenant, ang sinasabi sa atin ay yung finished work of Jesus. Kaya nung kautusan, pag tinignan mo, the letter kills. Sinasabi dyan, huwag kang papatay, do this, do that. Sinasabi sa atin na dahil sa ating kasalanan, tayo ay mapapahamak. Saan natin nalalaman yun? Dahil sa salita ng Diyos. Pero habang nalalaman natin na tayo ay isang makasalanan, itinuturo tayo ng kautusan para sa mangliligtas. Kaya kapag ka nakita natin ang mangliligtas, nasa pagtingin na tayo ng pananampalataya. Pero kapag ka ang kautusan, ang ating tinitingnan na maaari makapag-justify sa atin, maaari makapagbago ng ating buhay, o maaari makapagbigay sa atin ng kaligtasan, ang sabi ng banal na kasulatan, the letter kills, but the Spirit gives life. Kaya kapag ka tayo nananatili dun sa kautusan, the more na parang habang gusto mong gawin na sundin ang kalooban ng Diyos, parang lalo kang nabibigo. Kasi parang hindi, sabi nga ng banal na kasulatan, ginawa mo yung isa, pero ginawa mo yung siyam at nalabag mo yung isa, nilabag mo ding lahat. Kaya laging mayroong frustrations. Samantalang kapag ka ikaw ay nanalig kay Kristo, binigay mo ang iyong buhay kay Kristo na nagbigay ng kanyang buhay sa iyo,
ang mararanasan mo ay yung buhay galing sa Kanya. Because the new covenant is about the finished work of the Lord na kailangan mo lang tanggapin. Samantalang ang old covenant, ang kailangan ay do this, do that. So the law condemns, but the Spirit gives life. Secondly, the law's glory is fading. The glory of the new covenant of grace is ever increasing. Tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina, dahil ang law ay galing sa Diyos, it has its glory. May kaluwalhatian po ang kautusan. Ngunit ang nakalulungkot po, ang kautusan ay pansamantala lamang. Sapagkat ang trabaho ng kautusan is to usher us in doon sa bagong tipan. At yun ay walang iba kundi sa ating Panginoong Jesus. Doon sa tinatawag na covenant of grace. Kaya sabi po, 2 Corinthians chapter 3 verses 7 and 8, nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, referring to the law. Nung ibinigay yung kautusan, ano po ang sabi? Kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Sapagkat ito'y galing sa Diyos, meron itong glory. Kaya nung ibinigay ang kautusan, at kapag sinunod natin ng kautusan, nung panahon na yon, it has its glory. Kaya lang dumating yung time na ibinigay na ng Diyos ang bagong tipan. Ito na yung katotohanan. At ito ay hindi na dahil sa pagsunod natin sa kautusan, kundi dahil sa pagsunod ng Panginoon sa buong kautusan. Tatanggapin natin ang biyaya ng Diyos dahil sa pagsunod ng Panginoon, dahil sa ating sarili, hindi natin kayang masunod ang kautusan. At dahil ang Panginoon ang nakasunod dito, kaya sa bagong tipan, ang kailangan lang natin gawin is to receive the grace of God through Jesus Christ. Sapagkat siya lang ang may kapasidad na masunod ang kautusan. At dahil doon, pinalaya niya tayo sa sumpa ng kautusan. Kaya, yun po yung makikita natin. Yes, the law has its glory, pero ang sabi, ito po'y lumilipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? So the glory of the law faded. But the new covenant, it is lasting. Ito ay walang hanggan. At ang kautusan, ang glory po nito, as we obey, then nagagawa natin yung glory ng kautusan. Kaya lang ang nakalulungkot, masunod mo man yung siyam, ngunit lumabag ka isa. Sabi ng banal na kasulatan, Santiago chapter 2 verse 10, ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa ay lumabag sa lahat. Sa buong maghapon, pwede tayong magkasala sa isip, sa salita at sa gawa. Di ba? Pagpalagay nyo na lang na tigitig-isa sa loob ng isang araw, yung kasalanan na pinag-uusapan natin dito, times 365. So almost 1,000 na kasalanan nagagawa natin. Isa lang sa isip, isa lang sa salita, isa lang sa gawa. Ayan sabi naman ng banal na kasulatan, nagawa mo nga ang lahat, nakagawa ka ng isa, baliwala din yung nagawa mong pagsunod sa iba. Kaya ibig sabihin, kahit na isa lang yung nagawa mong kasalanan at nasunod mo ang karamihan, ang tinitingnan yung isa mong nagawang mali. Kaya hindi talaga tayo mapapanatag kapag tayo ay, ang pinagmamalaki natin ay ang pagsunod sa kautusan. At nasabi din po ng Roma chapter 8, verse 7 and 8, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So ibig sabihin, tayo daw bilang mga tao, gustuhin man nating sumunod sa kautusan, ang problema, hindi naman daw natin talaga masunod. Eh yun ang requirement ng kautusan. You have to obey the law. Para maranasan mo yung glory ng law, you have to obey the law. Eh ang problema, sabi dito, hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. So kaya
kung magpupumili tayo na sumunod sa kautusan, ang mararanasan lang natin is frustration, laging failure. Bakit? Kasi nga, hindi daw natin kayang sumunod. Why? Kasi itong laman na to, ang laging gusto is laban sa Espiritu. Kaya kahit anong pilit natin na sundin ang gawa ng Espiritu, using our flesh, hindi mangyayari. Kaya kailangang mamatay ang flesh at kailangang maborn again, may panganak muli sa Espiritu. Why? Sapagkat ang sabi ng John chapter 3, para tayo makapaloob sa kalooban ng Diyos, makasunod sa kalooban ng Diyos, kailangang ipanganak na muli sa Espiritu. Hindi tayo makapaloloob sa kalooban ng Diyos hanggat hindi tayo pinapanganak sa Espiritu. Kaya, tama po ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi sa atin ng kautusan na hindi tayo matuwid. At totoo po yun. Roma chapter 3 verse 10 and verse 23, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kaya kahit anong pilit natin na ipagmalaki natin, ay nasusunod ko ang kautusan, kung meron kang nagawa kahit isa na laban sa kautusan, na-fail ka pa din. At yun ang katotohanan. Kaya we cannot glory in the law kung nandito na ang mas mabisa. At yun ay walang iba, kundi ang bagong tipan. At ito pong 2 Corinthians chapter 3, kaya po ito sinulat ni Apostle Paul, sapagkat nung panahon niya, ay meron pang mga tao na nagpipilit po na mag-glory o yung kaluwalhatian ng kautusan ng patuloy na ipamuhay, samantalang nandito na ang mas maningning. Walang iba kundi ang bagong tipan. Ang tawag po sa mga grupong ito ay mga Judaizers. Sila po yung mga Christian believers. Christian din po sila, pero dahil sila galing sa pananampalatayang Hudyo, dahil nasanay sila sa pagsunod sa kautusan, ipinipilit po nila na kasama sa kautusan, idagdag ang pananampalataya. Pero hindi nila bibitawan ng kautusan. Kumbaga parang mixture. Kailangan paghaluin ang law and grace. So sila po yung mga Judaizers. Sabi po dito, ang meaning ng Judaizers, they were a group of Jewish Christians. So Christian din po sila in the early church, who believed that Gentile converts needed to adhere to Jewish customs. Kung ikaw ay hentil, ibig sabihin hindi ka Hudyo, gusto nila, kung hindi ka tuli bilang hentil, magpatuloy ka pa din bilang bahagi ng kanilang mga ordinance, bahagi ng kanilang mga practices sa kanilang pananampalataya. So yun po yung kanilang iginigit, at ito po yung kinalaban dito ni Apostol Pablo. Kaya niya po sinulat ito mahabang bahagi ng chapter 3 para sagutin po itong position, itong doctrinal issue ng mga Judaizers na ipinipilit na bukod sa biyaya ng kaligtasan, kailangan pa ring magpatali o magpailalim sa kautusan. So sila po yung nagtuturo na kailangang i-keep ang kautusan upang maligtas at upang maging ganap. Sabi po ng mga Gawa, chapter 15, verse 1, ito po sila. May ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan na ng pagtutuli. Hindi na sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo. Samantalang tapos na yung kautusan. Ay, ito na ang Panginoong Jesus. Siya na nga yung Lamb who takes away the sin of the world. Pero ito pa rin, yung mga Judaizers, ang gusto nila, yung paraan pa rin ng kautusan ang gamitin kahit nandito na ang Panginoon. Hindi yun po pwede. At dahil po sa mga tagapagturong ito, kaya po sumulat si Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 3. Para salungatin po ang kanilang maling doktrina na kanilang ipinapakalat sa mga mananampalatayang hentil. Kailangan nyo pa rin magpatuli para kayo ay maligtas. Ano ibig sabihin nun? Nawawala yung kaningningan ng ginawa ni Kristo, ibinabalik yung kaningningan ng kautusan.
Samantala sinasabi ni Apostle Paul, tapos na ang ningning ng kautusan, ang tingnan na natin ay ang kaningningan ni Kristo sa bagong tipan. Nandyan po ba kayo? Pangatlo po, pangwakas, those under the law are veiled. Lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay natatalukbungan. Those who are under the new covenant of grace, they are unveiled. Ang mga Judaizers po na nag-i-insist na ang kautusan ay kailangan sa kaligtasan, ang sabi ni Apostle Paul, sila yung mga natatalukbungan. Sa panahon na nandito na yung bagong tipan at meron pa ring tao na ang pinamumuhay ay ang paraan ng bagong tipan, ang sabi ni Apostle Paul, sila yung mga tao na veiled, natatalukbungan. Samantalang yung mga tao na lumalakad na sa bagong tipan, sila yung wala nang talukbong. Kaya nga dito sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, tayo na tumitingin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay wala nang talukbong. Pero yung mga tumitingin sa Panginoon na ang ginagamit na pamantayan ay kautusan, kahit tinitingnan nila ang Panginoon, hindi nila makita ang Panginoon kasi natatalukbungan sila ng kautusan. Merong barrier. Ngunit purihin ng Panginoon, tayo na katulad ng mga Hudyo na makasalanan din at naunawaan natin ang ating kasalanan at tayo'y dinala sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Nung nakita natin ito, sabi ng banal na kasulatan, naalis yung talukbong na yon. Bakit? Kasi nakita natin si Kristo na siyang ating tagapagligtas. Na ang kaligtasan pala ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo na gumawa ng kaligtasan para sa atin. Kaya nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, naalis yung talukbong na yon. At nung maalis yung talukbong na yon, ang sabi ng banal na kasulatan, the more we look unto Jesus, hindi na natin makikita yung ating past. Ang makikita na natin, ano ang plano ng Diyos sa buhay ko habang ako'y nasa kanyang kaharian. John chapter 10 verse 10, ang sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan ng tupa ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. When we look the more to the Lord Jesus, our Savior, ang makikita natin na yung kanyang dakilang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi niya sa John chapter 14, yung kanyang mga alagad na sumusunod sa kanya, nagpapaalam na siya, aalis na siya. Ano sabi ng Panginoon? Huwag kayo mabalisa, huwag kayo magulumihanan. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Aalis ako, ipaghahanda ko kayo. Upang pag naipaghanda ko na kayo, babalik ako at kukunin ko kayo upang kung saan ako naroon ay doroon din kayo. Yan ang plano ng Diyos sa lahat ng mga unveiled, sa lahat ng mga tumingin sa Kanya na naalis ang talukbong. Ngunit yung mga tao na tumitingin pa rin sa kautusan at hindi nila makita ang dakilang gawa ng Panginoong Hesus. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo, marami pa po mga Israelita na hindi pa po nila nakikita ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah. Samantalang tayo, hindi Messiah ang inihintay natin. Ang inihintay na natin, yung pagbabalik ng ating Messiah na nangako, isang araw muli siyang babalik upang lahat ng nananalig sa Kanya, kung saan siya naroroon, ay doroon din tayo. Amen po ba? Bakit? Bakit natin ito nakikita? At bakit may kagalakan tayo naglilingkod? Why? Because the veil has been removed. Sino ang nagtanggal? The Lord Jesus Christ. When we look at His Word, at ang nakita natin ay ang pananampalataya kay Kristo, then that veil has been removed. Pero kapag katinignan natin ang kautusan, at ang kautusan ang pumipigil sa atin para manampalataya kay Kristo, then our minds are being veiled. Tinatalukbungan. At sabi po ng banal na kasulatan sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 4 verses 3 and 4. Sabi po dito, sino itong natatalukbungan na ito? Sa verse 14 and 15 ng 2 Corinthians, sinabi ni Apostle Paul, but their minds were made dull, for to this day, the same veil remains when the old covenant is read. Itong mga taong ito, sabi niya, habang pag binabasa nila ang salita ng Diyos, dahil ang kanilang isipan ay veiled, may talukbong, hindi pa rin nila makita ang kaluwalhatian ng Panginoon.
Kaya sabi po, sino itong mga natatalukbungan na ito? Sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 and verse 4, sabi ni Apostle Paul, kung may talukbong pa ang mabuting balitang ipinahahayag namin, ito'y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. So those who are insisting of keeping the law, they are veiled. At hindi lang sila veiled. Ang sabi sila'y mapapahamak. Bakit sila mapapahamak? Ang sabi ni Apostle Paul, tutuloy ko po, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita. So, itong mga napapahamak na ito, kaya sila mapapahamak dahil hindi sila sumasampalataya sa Panginoon na siyang biyaya ng Diyos sa panahon ng bagong tipan. Gawa na ang kaligtasan at ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ito. Hindi na natin kailangan pahirapan ang ating sarili dahil may naghirap na para sa atin. All we have to do is to receive the blessings of salvation. The blessings of grace mula sa ating Panginoon. It's all what the Lord has done for us. Yun po yung covenant of grace. At pag tinanggap natin ito, ang mga biyaya ng Diyos ay para sa atin. Pero kapag tayo mananatili doon sa lumang tipan, tayo'y natatalukbungan. At yung mga pagpapalang dapat sana ipinaparana sa atin ng Diyos, hindi natin yan mararanasan. Kasi nga po, natatalukbungan ang ating isipan. At ang malungkot, ang mga natatalukbungan, na sabi ng Biblia, sila'y napapahamak. Samantalang yung natanggal yung talukbong, kung ang natatalukbungan ay mapapahamak, ano nangyari doon sa naalis ang talukbong? Tayo naman po ay iniligtas. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 3 verse 15, ito po yung kalagayan natin. O kalagayan ng mga natatalukbungan. Even to this day, when Moses or yung law is read, a veil covers their hearts. Kaya hindi po sila manampalataya sapagkat nahahadlangan ng kautusan ang kanilang pagsampalataya sa Panginoon. Ngunit tayo na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan po ng New Covenant, meron po tayong unveiled face. Verse 13, hindi tayo tulad ni Moises na nagtalukbong ng mukha para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kaningningan. Verse 14, that veil is removed when we are in Christ. And verse 16, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. So the difference is, sino ang tinitingnan ng tao. Pag ang tao tumingin sa kautusan, siya ay natatalukbungan. Pag ang tao ay tumingin kay Kristo, biglang naaalis yung talukbong na yon at ang biyaya ng Diyos ay kanyang nararanasan. Amen po ba? Anong gusto nyo? Yung tatanggapin na lang o pahihirapan mo pa ang sarili mo? Di ba? Yun po yung pangako sa atin ng Panginoon. So, every person when approaching the Word of God, he will do either one of the two. He may look at the law or the Word of God under the law at ang result ay natatalukbungan, or he can look at it with faith in the Lord at ang result, tatanggalin yung talukbong. Kaya dito po sa verse 18 natin pong tema sa aking pagtatapos, dahil sa ating pananalig kay Kristo Jesus, tayo pong lahat ay nasa ilalim ng kanyang biyaya. At ang biyayang ito, inalis yung talukbong ng kautusan para makita natin ang buong plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. That as we look at Jesus, as we look at the glory of Jesus, ang nakikita natin ay yung kanyang plano sa bawat isa sa atin. Samantalang kapag tumingin tayo sa kautusan, ang makikita natin, it condemns us. Sabi, gawin mo to pero hindi mo nagawa, Panginoon. Makasalanan ako. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, ginawa na ng Panginoon ang lahat ng paraan upang ikaw ay maligtas. Ang kailangan mo lamang gawin ay manatili sa kanyang kaharian. Sumunod sa kanyang kalooban. Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
as we continue to gaze upon the glory of the Lord, we are being changed to become more like Him. Habang tinitingnan natin ang ating Panginoon na ating sinusundan sa ating buhay, hindi po pwedeng hindi tayo mabago ng Panginoon. Kasi kung sino ang idol mo, yun ka. Kung sino ang sinusundan mo, yun ang gagayahin mo. Mga kapatid sa Panginoon, are you follower of the Lord? Kung ang Panginoon ang iyong sinusundan, hindi pa pwedeng hindi mo titingnan ng Panginoon. At pag tinignan mo ang Panginoon, hindi po pwedeng ang makita mo sa Panginoon ay yung kanyang paghihirap. Pag tinignan mo ang Panginoon, ang makikita mo ay yung kanyang kaluwalhatian. And as you gaze upon the glory of God, you will be amazed to see that this glorious God has prepared His great plan in your life. And He wants to change you from glory to glory. Nais ng Diyos na sa kanyang plano sa buhay mo, makikita mo na, maaaring sabihin mo, sa buhay na ito ay parang wala kang magagawa. No. Pag tinignan mo ang Panginoon at nakita mo ang kanyang plano sa iyo. Alam niyo po sa Matthew chapter 5, ang dami po mga sumusunod na mga tao sa Panginoon, mga ordinaryong mga tao lang. Hindi po sila yung mga elite, mga popular, mayayaman, hindi po. All walks of life, alam natin itong multitude na ito yung mga sumusunod sa Panginoon, mga tao na nangangailangan ng kagalingan, mga tao na nangangailangan ng katatagan, ng pag-asa. Ang sabi sa Matthew chapter 5, napakakapal ng mga taong sumusunod sa Panginoon, at nung makita ito ng Panginoon, umakyat siya doon sa bundok, tinawag niya yung kanyang mga alagad, kasama ng mga tao, nangaral siya. At ano tinuro ng Panginoon? Nung tinignan niya mga tao, hindi niya sinabi sa mga tao, yung kanilang masasamang buhay. Bakit kayo sumusunod sa akin? Gusto niyo makakain? Di ba kayo ng mga masasama? Ganun ba ang tinuro ng Panginoon? Hindi. Nakita natin, umakyat ang Panginoon, nakita niya itong mga taong ito, tinitingnan ng Panginoon ang mga tao, not of their fast, but the Lord looks at us kung sino tayo magiging sa kanyang kaharian. Kaya ano turo ng Panginoon? Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga nagpapakumbaba. Mapalad ang mga peacemakers, ang mga pure in heart. So, mula doon sa multitude na ito, sinasabi ng Panginoon, mapalad kayo. At ang pagiging mapalad na yan, mararanasan ninyo sa aking kaharian. Kaya nung sinabi niya sa Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16, sabi niya, you are the light of the world, or you are the salt of the earth and the light of the world. Ano ibig sabihin nito? Itong mga taong ito na, ako magiging liwanag. Sa amin nga, hindi nga ako pinapansin dahil, ito nga ako, wala akong kakayanan eh. Tapos sasabihin mo, Panginoon, ako ay ilaw ng sanglibutan. Ako? Panginoon, hindi ka ba nagkakamali? Ako ba tinutukoy mo talaga? But the Lord looks at us that way. He looks at us the way He wants us to be in His kingdom. That every one of us, na kapag tayo pumaloob sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya yung kanyang kaluwalhatian sa atin at dadalhin niya tayo sa higit pang maluwalhating buhay ayon sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Palakpakan po natin ng Lord. At yan ang nais ng Diyos, and the Lord has been doing a transformation of lives since the start of this ministry. Hanggang ngayon, we are here, 32 years. Happy anniversary po sa bawat isa sa atin. At ang Diyos ay patuloy pang maghahayag ng kanyang maluwalhating pagkilos sa pamamagitan ng iglesyang ito. Amen? Why? Because from glory to glory, God will transform us hanggang maging kalarawan tayo ng ating Panginoon, ng ating tagapagligtas. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Brothers and sisters, as I end, the glory of God is observable. At yung glory na yan ay dapat nakikita sa atin na kanyang mga anak.
Kung noon nakita yan kay Moises, ngayon mas lalong makikita yan sapagkat ang Panginoon ay wala lang kay Moses noon. The glory of God is in His church right now. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa kanyang iglesia at tayo po yun. At saan man tayo naroroon, hindi nakikita ang Panginoon, pero kung nandun ka, the Lord is there. Sapagkat tayo ang nagre-represent sa Panginoon. We have to carry the glory of God wherever we are. After na makapagtagpo tayo ngayon sa Panginoon, paglabas natin, hindi natin iniiwanan yung glory ng Lord. The glory of God is still in us. Amen po ba? Dala-dala natin ang kaluwalhatian ng Diyos. At sabi ni Apostle Paul dito sa chapter 3, tayo po ay katulad ng Biblia. Tayo daw po ang buhay na Biblia na binabasa ng maraming mga tao. Kaya po kung dala-dala natin ang kaluwalhatian ng Diyos, let us be a living epistles. Saan man tayo naroroon. Na sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos, pag tiningnan tayo, tayo daw po yung buhay na Biblia. Yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, nakikita nila sa atin, yung forgiveness, pinamumuhay natin. Pag tiningnan tayo ng mga hindi nagbabasa ng Biblia, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na wala tayong oras, pero ginagawa natin ang paraan na mauna ang kalooban ng Panginoon, nakikita nila, oh, seek first His kingdom and His righteousness. Yung tao na yan talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Kapag ganun po ang ginawa natin, tayo po yung living epistle. Na-observe ang glory ng Panginoon. Pero itong problema, kung tayo po ay living epistle, minsan po mayroong mga sulat na hindi maintindihan. Kaya minsan may mga Kristiyanong living epistle din, pero hindi maintindihan kung sa Panginoon ba o hindi. So kung tayo man ay living epistle, let's deliver a clear message that we really are of God. Sino ba yung sa Panginoon? Lahat ng nananalig kay Kristo. At lahat ng nananalig kay Kristo, dala-dala ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At hindi tayo lalayo sa kalooban ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos. So let us live a glorious life dahil tayo tinawag ng Panginoon para sa Kanyang kaluwalhatian. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Nais ko po manalangin. Tayo po sandaling yumuko. Tayo manalangin. Father God, as we come to you sa gabing ito, thank you, or sa araw na ito, maraming salamat for reminding us, O God, of your glory in us. Salamat na inalis mo yung talukbong na kapag tiningnan ka namin sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, ang nakikita po namin ay pag-asa. Ang nakikita po namin ay ang maluwalhating future na inihanda mo po sa amin. Salamat na yung mga frustrations namin na hindi namin magawa sa pagsunod sa kautusan sa pamamagitan ng bagong tipan. Pinakita mo sa amin na lahat ay ginawa mo na at ang kailangan na lamang namin gawin ay sumunod at manampalataya sa iyo at tanggapin ang lahat ng mga biyaya na inilaan mo para sa lahat ng nananalig sa iyo. O Diyos, as we once again face another year para po sa aming pagsunod sa iyo, pero hindi lang for this year, kundi all through our lives, Father God, we pray na mula doon sa kaluwalhatian na pinagkaloob mo sa amin, continue to transform us from glory to glory. That as we gaze upon your glory, ang makikita po namin mabuti ay yung kaluwalhatian mo. At mula doon sa kaluwalhatian mo, mapuspos kami ng pag-asa, mapuspos kami ng patuloy na hamon na ang lahat ng bagay ay aming magagawa. Dahil ikaw, dahil sa iyo, Panginoon, na tumawag at humirang sa amin. Kaya salamat po, Diyos. Alam po namin, you will do great and mighty things, Lord God, sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon, for the last 32 years of your faithfulness. We have seen how you have transformed
many great things, Lord God, sa gawaing ito. Sa lahat ng mga pinagdaanan namin, Lord God, sa mga pinagsimulan namin until now, Lord, lahat ng ito, it is all because of your glory, Lord God. Ipinahayag at pinakita mo sa amin na ikaw na Diyos na humirang at nagtayo ng iglesyang ito, ay marami ka pang gagawin, Panginoon, as we allow you to move, na ikaw ang ulo ng iglesyang ito. Kaya naman, O Diyos, nakatingin pa po kami sa marami pang mga dakilang gawa na ipaparanas mo sa amin. Sa marami pang mga kaluluwa na makakasama namin na naglilingkod sa iyo at sasalubong sa iyong muling pagbabalik. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your wisdom. Thank you for the leaders, O God, of this church, sa mga congregations from Louisiana, from Sariaya, even, Lord, yung binubuksang gawain sa Pangasinan ay amin din pong itinataas sa iyo. At mas marami pang mga gawain, Panginoon. Lahat ng ito, O Diyos, alam namin, aming magagawa dahil ikaw ang tutulong sa amin. You will sustain us. You will provide for all the needs of this ministry, Lord God, sapagkat ikaw ang source ng lahat ng pangangailangan ng iglesyang ito. Dahil ikaw ang nagtayo ng iglesyang ito, ito'y gawain mo, Panginoon. Lahat ng pangangailangan at nakita namin kung paano, Lord God, tinagpo mo ang pangangailangan. Salamat sa mga tumugon, Panginoon, sa mga pagtagpo ng mga operating expenses, Lord God, sa mga spiritual needs, Lord God. Salamat, Lord God, lahat ng ito, Diyos, dahil sa iyong biyaya sa iglesyang ito na amin pong naranasan. And we are expecting more from you, Father God. More glory, Lord God, na ma-experience namin in following you, Lord God. Salamat po. From glory to glory, continue to transform each and every one of us hanggang ang bawat isa sa amin, salubungin ka sa iyong muling pagbabalik upang kung saan ka naroroon, ang bawat isa din sa amin ay doroon. Sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.